Good morning sa inyo mga kachorba. Actually, parang ilang araw na akong hindi nagchichika-chika. Kasi wala akong maano. Kasi mag-New Year na. Magki-Christmas na. Kapag napachika kasi ako, paiyak pa ako. Ewan kung kailan pa ako makamove on. So, kaya nandito na ako sa pwesto ngayon, Diday. Kasi nagre-relax lang ako dito. Kaso, may mga napadaan na chismis sa akin about sa naging friend ko. Di ko inaasahan. Actually, in my past, nakaka baga may nangyayari, baga may mga nakikita din at nangyayari sa aking buhay noon. That's why alam ko kung ano yung nangyayari sa ilang taon na makakasama. Oo, ganun yun, Day. Wala lang, napachika lang ako kasi naalala ko lang. Kasi isa kong friend, friends lang, friends, at medyo tropa-tropa, kasi alam naman natin pag nagtatrabaho, di ba? So, nalaman ko lang na sitwasyon niya today, very, very sad talaga siya. Kasi, napakatagal na panahon na sila ay magkarelasyon. Na as in, mahal na mahal nila ang isa't isa noon pa. Pero, sa isang relasyon talaga, especially kung hindi naman kayo kasal, may mga time talaga na may mga taon na may pagdadaanan na problema. Oo, sa totoo lang, na nagiging ready, nagiging okay sometimes. Pero not at all na nagkakaroon talaga ng okay. Kasi may mga relasyon talaga na kahit sobrang taas ng pagsasama nyo, meron talagang bumibitaw. Oo, nagkakaaway minsan, kumbaga may tatago para humiwalay muna pansamantala na baka na magkaisip ba ng ayos na dapat gawin para maging okay ang isang relasyon. But sa sobrang tagal na sitwasyon, nagiging totoo talaga yan na mismo ang sa isang tao sa magpartner, ayun na talaga ang bibitaw. Na as in never nang maging ready, hindi na okay para sa kanya sa isang relasyon. Pero ang isa sa inyo, oo, umiyak ng umiyak. Napakasarap talagang umiyak. Kasi andito yung natin, sama ng loob eh. Mas magandang iiyak ng iiyak kesa itago lagi. Tapos para sa atin, malaking problema na yun ang isang relasyon. Sa totoo lang, sa isang relasyon, hindi ewan ko lang kasi para sa akin yun Para sa akin, oo, ang makipagrelasyon ng matagal, once na nagkaroon ng isa sa kanila nagkaroon ng kasalanan or nagkaroon ng iba, ang kailangan lang naman doon, umiyak ka, magalit ka, idaan mo ng idaan sa post, di ba? One na way ay pagpo-post. Pero na totally naman lahat ang nagpo-post or umiiyak, minsan may mga hindi na kaya ang sitwasyon sa kanilang puso. Sa totoo lang, ang pagiging problema minsan ay kausap. Sa totoo lang, totoo talagang makipag-usap or may isang friend or relatives or kapatid or parents mo na mapapansin yung sarili mo mismo na umiiyak. Siyempre, kahit hindi ka mag-open, makikita ng pamilya mo o part ng kaibigan mo ang sitwasyon mo na may reason bakit ka umiiyak. Especially kung sa isang relasyon ang pag-aaway nyo. Yun. May mga time kasi, oo, okay, bunganga ka ng bunganga sa pag-sermon. Pero ang isang tao na sinesermonan natin o pinapayuhan natin, never makinig. Oo, makikinig lang. Pero after nun, lalabas na yan sa kabila. Dahil sa totoo lang, sarili niya mismo ang pusa makakapag-move on. Para lang ang pinakakailangan para sa akin, kailangan pa rin niya na may kasama, may kausap, kahit payo ka ng payo sa kanya na papasok sa tenga niya pero lalabas pa rin niya kasi hindi pa rin siya makamove on. Pero sa totoo lang, kailangan mo pa rin na nasa tabi ka niya. Kahit maumay ka na sa kakasalita, mag-stop ka magsalita pero
magkatabi kayo lagi, magkausap. Yung tipong kahit magchismisan kayong dalawa habang naiyak siya, kahit magchismis ka na magchismis, wag mo nang idaan yun about sa relasyon na mali. Kaya umiiyak ang isang tao. Mga magchismisan na lang sila. O tara, takita-kita tayo. Pero sa totoo lang, habang ini-enjoy mo ang isang taong umiiyak, ah, tagay-tagay kayo, chika-chika, pero hindi mo na kailangan magsalita about din dun sa iniiyakan niya. Kasi hindi naman talaga makaka-move on ng basta-basta yung ganyan. Kaya mas maganda, chismis-chismis mo, nagkantahan kayo, habang natagay, napakasarap na pakiramdam yun, day. Kahit na habang nainom, habang nakanta sa video, okay. Okay lang mag-iyak-iyak, pero at least, nandiyan ka, di ba? Ganun ang isang pamilya, or kaibigan, o tropa. Yun, malaking tulong talaga yun. Kasi kahit sa akin dati, noon, ilang beses na rin naman ako na-broken sa ganyan. Pero, oo, iyak ako once. Pero ilang oras lang yun, dahil. Pero kailangan ko may kausap. Ako mismo, kailangan ko may kausap. Tawag na ako. Tara, inuman tayo, dahil. Kasi ganito, ganyan, tayo magkisimisan. Yun, after nun, para sa akin, nakaka-move on na ako. Kailangan ko lang ng may katabi, nakausap. Kahit walang kwenta yung mga pagkikismisan natin, basta andyan lang, sa harap ko, may kausap ako. Yun lang, na ano lang. Kasi sa totoo lang, marami talagang tao na habang nagkakaroon ng stress, dahil especially kung sa relasyon, ayun ang pinakapangit na paraan na mag-isa ka lang. Oo, nakakapag ano ka kasi uyak ka ng iyak, pero kailangan pa rin na may kausap. Kahit na yung isang tao may problema, hindi niya kailangan magsalita palagi na, uy, chismisan mo ako o ano. Pero kung isa kang kapamilya or kaibigan o katropa or kapatid or anak, at least mismo sila mismo ang kusang nalapit na magchismisan, na alam nila mismo tahimik lang, nakatulala, na luha-luha. Pero habang nakikita mo ng isang taong ganun, lapitan mo na lang, close naman kayo. Well, magchismisan lang kayo. Kasi hindi naman, para sa akin, may once na ikaw ay makipag-usap sa isang ganyan, para magkaroon ka ng konting way na relax para sa isang taong may sakit, sa isang may stress. Kailangan lang, mas chikahan. Pero, para sa akin, hindi naman kailangan na kakausapin mo yung isang taong may broken, pero kakausapin mo siya tungkol din sa pag-aaway na magjowa, na baka may nangyari ibang relasyon, kaya kayo kaya ka pinalitan kasi nakipaghiwalay na sa'yo kasi ganito, meron ng ano. Hindi, hindi ganun ang dapat pag-usapan. Basta once na matulungan, na maging masaya yung isang tao, kaya mo na lang, tara mag-video okay, tara na mag-inom, tara magala-gala muna tayo. Kahit makita mo na luha-luha habang naiyak o natagay-tagay, okay lang yun, at least, nagkikismis na kayo na ibang way. Wala, napachika lang ako, wala lang magawa dahil. Kaya, goodbye na sa inyo dahil. Kasi napadaan ko lang naman yung mga ganyan chismis, napadaan lang sa akin. Kaya napachismis ako bigla. Pero malaking tulong na rin sa akin sa pagchismis today kasi ilang araw na ako din nagkikismis dahil. Oh, wala akong maisip. Wala kasi actually meron kasi akong iniisip ngayon. Not totally broken. Hindi naman ako, pero masaya ako, masaya ako. Pero for me, for now, na totally pa happiness ang Kaya mag-enjoy na lang tayo. Hanggat masaya, hanggang buhay tayo, hanggat sa kada umaga na nabuka ang mata natin sa umaga, nakakamumog, nakaka-smile, kahit pangit ang smile ko, okay lang, masaya na yun. Masaya yun sa akin. Okay? Be happy. Iyak lang na iyak, pero be happy. Okay? Bye!